Next, ito po yung switch or yung off-on natin. Tapos si panel board. Bali si panel board po is may grade error, voltage, temperature, at saka top count. Dito muna tayo sa grade error. Sa grade error po is dito po tayo nagbabase kung anong gusto nyong ice cream. Since yung ice cream po natin is soft serve, expect po talaga kayo na mabilis po siyang matunaw. Pero hindi naman po yan as in na pagka-dispense is matutunaw agad. Bali, yung minimum or standard na required po namin is 35. Yung 35 po is okay na po yung texture na or consistency po ng ice cream po natin. Pero kung gusto niyo dagdagan yung pagkakatigas niya, hindi naman po yan as in matigas masyado. Parang dinadagdagan lang konti. Pwede po natin yan i-adjust hanggang 36. Yan po yung maximum po natin. Bali, standard or minimum po natin, 35. Kung gusto nyo dagdagan, hanggang 36 lang. Yun. Paano po natin siya i-set? Ganito lang yung pag-set. Dito sa hard. Meron naman po yung naka-label na freeze, wash, stop, hard, soft, and then set. Kung magdadagdag kayo sa grade error, dito kayo sa hard. Ilolong freeze nyo lang hanggang sa mag-blink. Yan. Pag mag-blink na yan, pindutin lang natin. Huwag na po tayo lumagpas 37, 38, 39, or 40 kasi yung machine natin dyan is mahihirapan na po yan na makapag-dispense. And then dagdag kuryente lang din po yan kasi may percentage po tayo dito na hinahabol ni percentage yung grade error natin bago po siya mag-standby mode. Kasi yung machine po natin is nag-automatic po siyang nag-standby or namamatay pag once nare-reach niya na yung grade error natin. Yun. Kung gusto nyo bawasan, same process lang. Pero dito naman kayo sa soft. Yung hard, yung pagdagdag, yung soft is yung pagbawas. Ilolong press nyo lang. Yan. Pag mag-blink ulit, pindutin lang natin. Yung 35 is okay na po yung ice cream po natin. Mamaya makikita naman po natin yan kasi magagawa naman po tayo ng ice cream. Yan. Proceed naman po tayo dito sa voltage. Sa voltage po, ang hinihingi po ng voltahe ng machine natin is nasa 220 to 240. Bali may tatlong error tayo dito sa voltage. Una is yung UL, sunod UH, and then yung pangtatlo is yung UA. Yung UL po ma'am, pag once nag-error yung machine natin, pag once bumaba po siya ng 200. Pag bumaba po yan ng 200, may lalabas po dyan sa grade error na UL. UL, ibig sabihin po dyan is low voltage. Mahina po yung kuryente po natin. And then, pag once tumaas naman po siya ng 250, may lalabas po dyan na UH. UH naman, ibig sabihin, high voltage naman po siya. Pero, wala po yung problema sa machine. Nasa kuryente po natin yon. Pag once po palaging ganun yung paglalagyan ng machine natin, umari lang, gawa nyo siya ng sariling saksakan or breaker na siya lang yung nakasaksak. Or much better yung may EBR talaga kayo. Kasi yung EBR po natin is kung anong hinihingi po ng voltahe ng machine natin is ibinibigay po ng EBR natin. Ilang voltage dapat yung ABR? Yung ano po ma'am? Yung ABR. 5,000 watts. Yun. Pag maghanap kayo ng EBR, 5,000 watts yung bilhin nyo. Dapat times 2 dito sa machine natin. Yun. Yung pangtatlo naman po is yung UA. Yung UA is may dalawang dahilan. Una, yung space dito sa gilid dapat open lang po siya. Gaya po nito. Huwag yung harangan na para naka-cover na siya. Pwede naman pero mga dalawang dangkal yung space niya. Para yung buga ng hangin is tuloy-tuloy lang. Makapag-ventilate po siya ng maayos. And then yung pangdalawa naman is yung sa kuryente din. Pag once tuloy-tuloy lang yung ikot ng machine natin, as in walang tigil, kasi yung machine natin is nag-standby mode, yun, hindi na po yan normal. For example, mga 20 or 25 minutes na walang tigil, as in umiikot pa rin siya, itawag nyo na po yun. Hindi na po yan normal. Yeah. Sa temperature, mamaya ko na lang i-explain pag once gagawa na po tayo ng ice cream. Sa cup count naman po tayo. Sa cup count po is para nag-inventory lang tayo dito. Kung ilang baba or ilang dispense tayo dito sa handle natin.
Every natatama nitong pinaka-button niya is automatic po yan magka-count. Pero hindi po yan accurate. Kasi for example, mag-dispense tayo. And then, na-up na natin, tapos yung na-serve natin is kulang pa. Another na naman. Bali sa isang kun is 2 counts na po yan. Bali, sinasuggest po namin kung mag-inventory kayo, doon na lang kayo sa cup or kun. Kung ilang nababawas araw-araw. Pwede naman kayo dito magbase sa laman ng cylinder natin. Kung may laman pa or wala na. Pag once makapag-serve na kayo ng 30 to 35 serves sa isang pack, kung maaari lang, mag-refill na lang kayo. Refill lang, wala na kayong gagalawin dito. Kasi yung machine po namin is, sinasuggest po namin na huwag nyo po itong hahayaan na ma-empty or ma-running out po sa loob ng cylinder po natin. Kasi may tendency po yan na masira yung machine natin. Kahit may laman pa konti, pwede na siya i-refill. Refill lang. Pwede din kayo dito magbase. Yun, may butas po yan dito sa pasukan ng subserve natin. Kung makita na yung butas na yan, kung maaari lang mag-refill na lang kayo. Continuous na yan, wala na kayong gagalawin dito. Yun. Sa Capcom, for example, is nagamit na natin ito, and then gusto nyo i-reset. Ganito lang po yung pag-reset niya. Ibinabaw ko lang ito. Una, ilulong press nyo si set hanggang sa may lumabas na PI or P1. Yan. And then, set ulit 2 pindot. Pag mahanap na natin si P9, ilulong press po natin sabay si hard and then soft. Para ma-reset po siya. Since naka 0-0 po siya, hindi po natin yan ma-reset. Bali, stop na lang po natin. Yan. Yun lang naman po. Ito lang naman po yung i-reset natin. Depende sa inyo. Ito yan po talaga yung mag-upper dyan pag once in-on natin. Kung gusto nyo i-reset araw-araw, pwede. Kung hindi nyo gusto i-reset, okay lang din. Sige po ma'am. Dahil bago po yung machine natin ma'am, yung gagawin po natin dito is iwawash po natin siya. Una, sa running water or tap water, sunod is sa drinking water. So, pwede makahigit tubig ma'am.